Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Mariing tinanggi ng mga biktima ng drug war ang aligasyong ginamitan sila ng pondo ng gobyerno o pinondohan umano ng mga komunistang rebelde para makabiyahe sa the Netherlands at dumalo sa confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court o ICC, nagmula ang suporta sa mga non-government organizations at pribadong individual na tumutulong upang maisulong ang hustisya. Binigyang diin ni Conti na walang ginamit na pera mula sa kaban ng bayan para sa biyahe ng mga biktima. Anya, maraming sumusuporta sa kanila dahil sila man ay naghahanap din ng pananagutan at katarungan. Hinamon din nito ang mga naglalabas ng aligasyon na maglatag ng ebidensya upang patunayan ang kanilang mga paratang. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Quezon City Government na walang permit application ang kanilang ibinasura kaugnay ng mga aktibidad sa February 25 para sa ika-40th na anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety o kaya DPOS Chief of Retired General Elmo San Diego, pinayagan ang pagtatayo ng common stage sa People Power Monument para sa programa ng Trillion Pesos March Movement. Gayunman, may ilang grupo ang magsasagawa naman ng hiwalay na pagtitipon sa EDSA Shrine, nasakot naman ng Mandaluyong at Eastern Police District. Nakahanda naman ang mga pulis sa Quezon City upang tiyakin ang kaayusan habang babantayan ng mga posibleng rally na walang kaukulang permit. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagguho sa Greenleaf Sanitary Landfill sa Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal noong Biyernes, February 20, 2026. Tatlong manggagawa ang unang naiulat na nawawala, ngunit kalaunan ay natagpo ang ligtas at agad ding nagpagamot. Nagpadala na ng mga tauhan ang DENR EMB Calabarzon upang suriin ang pinsala at inatasan ang landfill operator na magsagawa ng slope stabilization at magsumite ng detalyadong action plan. Ipinagbabawal din ang paggamit ng heavy equipment sa high-risk areas. Nanawagan naman si Rizal Governor Nina Richie Inares na mas masusing investigasyon habang tiniyak ng DENR na patuloy na babantayan at i-rehabilitate ang lugar. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan po nagtatapos mga ka-vibes ang ating pagbabalita para sa FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.